Isa pong maligaya, masaya, mapayapa at mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat. Isa nga muna pong malakas na palakpak para po sa ating pong Diyos na buhay sa umagang ito. Hallelujah. Yes po. So ngayon po ay nasa ika-4 na Sunday na po tayo ng Marso. Tuloy-tuloy po tayo sa atin pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Tunay nga po na napaka-bless ng bawat linggo na ating pong nararanasan. Of course, ito po ay sa buhay at patnubay ng ating pong Diyos na buhay. Binabati ko po lahat na nasa live stream, of course, lahat na nasa kanilang mga tahanan, sa ating mga Facebook followers and viewers. Welcome po sa ating pong pagsamba for this morning. Sabi nga po, ang maglingkod po sa Lord ay wala pong kalugihan. Amen po. At sabi nga po, ang bawat araw po na ating pong ilalaan sa ating pong Diyos na buhay ay tunay nga po na pagpapala at masasabi ko po na ito po ay nagsisilbi po na weapon ng bawat tao. Napaka-importante po sa panahon na to na lagi po natin i-guard ang ating pong mga puso. At ito'y magagawa lamang po natin sa atin pong tuloy-tuloy po na panalangin sa atin pong Diyos na buhay. So sa umaga pong ito, ang lahat po ay aking inaanyayahang tumayo. At tayo po ay sama-samang magpupuri sa atin pong Panginoon at pangungunahan po tayo na atin pong music team. Speak the name of Jesus, because in His name there is victory, there is hope, and there is healing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing.
Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, let's shout Jesus, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, let's shout Jesus, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, let's shout Jesus, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. We speak your holy name, O God, over our family, O God. We speak your holy name, Jesus, over our barangay, over our church, over our country, O God, all over the world, Father God. We speak your name, your holy name, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, naganap at kasiyasiya. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at sa kalakasan, Father God, na patuloy mong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, pagmulat pa lamang ng aming mga mata, ang buhay ng bawat isa ay pinagpala mo na. Kaya Lord, maraming salamat po, O God, sa mga bagay na pinapakita mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy naming natatanggap. Tunay, Father God, na ang iyong mga anak ay kailanmay hindi mo pinagkulang, O God, sapagkat ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong habag, O God, ay sapat na at higit pa sa aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, dahil sinusustain at patuloy mo pa kaming sinusustain, O God. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan.
Maraming salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga salita ang siyang aming matibay na sandigan, O God. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat dumaan man kami sa mga pagsubok, dumaan man kami sa kadiliman, O God, dumaan man kami sa kalungkutan, ikaw ang siyang aming matibay na sandigan at hindi kami matatakot sapagkat kasama ka namin, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang pagsama sa buhay ng bawat isa. And right now, Father, humihingi po kami ng kapatawaran, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, inaamin namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat. Kaya ngayon sa oras na ito, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, ano man ang nakikita mong karumihan sa buhay ng bawat isa, maging ang aming mga puso, O God, pakalinisin mo kami, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang aming mga nasabi, nagawa, O God, nagawa, Panginoon, nasabi na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Right now, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran at ang kapatawaran na nagmumula sa iyo ay tinatanggap ng buhay ng bawat isa, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagyakap mo. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo, O God, sa buhay ng bawat isa sa buong linggo, Panginoon. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, O God. Kaya right now, Panginoon, patuloy ka naming pinapupurihan, patuloy ka naming sinasamba at dinadakila, O God. Right now, Panginoon, may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa, O God. Hindi aksidente kung bakit mo kami dinala dito, O God. Hindi aksidente kung bakit nakataas ang aming mga kamay, kung bakit kami nananalangin, kung bakit kami nakatayo dito, O God. Dahil, Panginoon, sa oras na to, may ginagawa ka sa buhay at sa pamilya ng bawat isang naririto, nasa kanilang mga tahanan. Ang pagpapala na nagmumula sa iyo ay bumubuhos, O God, sa buhay ng bawat isa, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil pagpasok pa lamang namin sa simbahang ito, nandun na, Panginoon, ang mga panalangin iyong sinasagot. Nandun na, Panginoon, ang mga inaayos mong mga problema, mga inaayos mong buhay, mga pinagagaling mong mga may sakit, may pinapalakas kang buhay, O God, may binibigyan ka ng pag-asa, O God. Maraming salamat, O God. At sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin namin, O God, na lahat, Panginoon, nang gagamitin mo sa umaga na ito, O God, sa iyong banal na gawain, O God. Patuloy, Lord, na gamitin mo ang buhay ng bawat isa mightily, powerfully, and effectively for your kingdom alone, O God. Lalong higit, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng iyong banal at sariwang salita, O God. Patuloy, Lord, na itago mo lamang siya sa iyong likuran at patuloy, O God, na langisan mo ang kanyang mga labi. Ang lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay magdadala ng panibagong pag-asa sa buhay ng bawat isa, pag-asa na hindi mo aalisin, O God, sa buhay ng bawat isa. And right now, Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, na sa aming mga makikinig, O God, bigyan mo, Panginoon, kami ng pusong mapagpaturo. Buksan mo po ang aming mga isipan, buksan mo po ang aming mga puso, buksan mo po ang aming mga tenga, O God, upang tanggapin, Panginoon, ang iyong banal at sariwang kapahayagan ngayong umaga. And right now, Panginoon, kinakansela namin anumang uri ng distraction, O God, dahil, Panginoon, kayong umaga na ito, O God, ay magpo-focus kami sa iyo, O God, ay magpupuri kami sa iyo, O God, upang maibigay namin, Panginoon, ang 100% na pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. And right now, Panginoon, dinadalangin ko rin, Panginoon, O God, ang nasa kanilang mga tahanan, O God. Patuloy, O God, na balutin mo ng iyong dugong banal ang buhay ng bawat isa, kanilang mga tahanan, nandito man sa church, O God. Ang simbahan na ito, Panginoon, at ang mga tahanan ng buhay ng bawat isa ay balot ng iyong banal na dugo, O God. Kami ay protektado, O God. Ano man, Panginoon, ang mangyari, ano mang pagkakataon, O God, patuloy kaming magpupuri at sasamba sa iyo, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil ngayong umaga, Panginoon, patuloy ka naming papupurihan, patuloy ka naming sasambahin at dadakilain. Kaya, Lord, nawa po mapasaya namin ang iyong puso dyan sa langit at patuloy na ang iyong mga anak, O God, ay manahan sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon. Dinideklara po namin, Panginoon, ang katagumpayan na nagmumula sa iyo, ang bumubuhos na pagpapala sa buhay ng bawat isa, ang bumubuhos na kagalingan sa buhay ng bawat isa at ang pag-asang hindi mo aalisin sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Happy and blessed Sunday, Church. Truly po, na we are so blessed dahil tayo po ay nandito, tayo po ay buhay, tayo po ay malakas, at higit sa lahat, tayo
tayo po ay pinagpala. Kaya handa na po ba ang mga anak ng Diyos? Isang nga pong malakas at patabes na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ibigay po natin ang pinaka-the best na papuri na nararapat para sa ating Panginoon. At nawa mapasaya po natin ang mabuting puso ng Diyos sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Jesus, we worship you, God. Praise in the valley, praise on the mountain, praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Yes, Jesus, I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as we're breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Yes, Jesus. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. We keep praising you, Jesus, because you are so good and so great in our life, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Praise the Lord, oh my soul. I praise the Lord, oh my soul. I praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I praise the Lord, oh my soul. Hallelujah! This is the day that the Lord has made. Kaya ibigay po natin yung walang hanggang pasasalamat na nararapat para sa ating Panginoon. Hallelujah! Bigyan nga po natin ang pinaka-the best na palakpak ang ating Diyos na buhay. Yes, so Lord, sa
Sa iyo, Panginoon, may liwanag kaming nakikita, O God. Yes, O Jesus. There's a light that shines with hope and grace. Fill the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Yeah! Hallelujah! There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Yeah! Hallelujah! Sing. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Yeah! Hallelujah, Jesus! Yes, Jesus, hallelujah, Lord Father God. Patuloy kaming magagalak sa presensya mo. Hallelujah. Kaya't patuloy kaming lumalapit sa iyo. Patuloy kami nagsusumamo sa ngalan mo, Ama. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming aawitan. Dahil tunay ngang wala kang katulad, Ama. Ikaw ay mabuti. At ang iyong ngalan ay kahanga-hanga, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katakbo.
Pagsusumpa mo, di na nais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katakwil. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailanman. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha
Diyos, ikaw lamang, itatanghal kita. Yes, Jesus. Tunay napakasiyang magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Patuloy namin itataas ang pangalan mo, Ama. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka. Pupurihin
Salamat po, Diyos, sa atmosphere of faith sa aming kalagitnaan. Salamat sa atmosphere of hope, atmosphere of love. Sapat ang biyaya niyo at grasya sa aming kalagitnaan. Kami po'y nagpapakumbaba. Salamat sa pagmamahal niyo sa amin. Naging anak mo kami. At nakakausap ka namin ng tuwiran dahil hinugasan kami ng dugo ni Jesus. Nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan at tinatakan niyo po kami ng banal mong Espiritu. Salamat po, Diyos, ngayong umaga na muli niyo kami bibisitahin, dadalawin. Hindi lamang kami, maging mga nasa live stream. O Diyos, salamat sa healing anointing ngayong umaga. Salamat sa revival anointing. Salamat sa inyong buhay na salita na nagbibigay sa amin ng direksyon, sa aming mga katanungan. Salamat po na ang salita mo, ang tanglaw at liwanag sa landas naming daraanan. I-bless nyo kami, anoint us. Kaming naririto sa Pilipinas, nasa iba't ibang bansa. Consecrate us, empowered us. At salamat sa mabuting bagay na gagawin nyo ngayong umaga. Alam namin, nakasama po namin kayo. Kami po'y nagpapakumbaba at wala kami tinataas na pangalan, kundi ang pangalang Jesus lamang, na aming tagapagligtas, na tanging daan, katotohanan at ang buhay patungo dyan sa langit. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, amen. Good morning po sa ating lahat na naririto. Maging sa mga nasa live stream, nasa mga tahanan, nasa ibang bansa. At so, isa pong biyaya uli na nakarating po yung araw po ng linggo. Na tayo'y may lakas, nakakalakad tayo, tayo po'y nakakahinga, at buhay tayo. Isa pong pribilehiyo na mabuhay tayo sa mundong ito. May enjoy natin ang ating buhay. Kaya sabihin niyo po sa inyong katabi, masaya ako dahil nandito ka na naman. Yan. So, glory to God at salamat po dahil may humipo na sa langit. Kaya alam ko po na yung boses ko ay ang Diyos ang nagsusustain. Ano po? Glory to God. Dahil siya po yung ating Jehovah Rapha, ang ating manggagamot. At siya po yung nagpapalakas sa atin. At dahil sa kanyang grace, kaya po tayo nakakatayo. Salamat sa inyong panalangin. Salamat din po sa patuloy niyo pong pag-share sa gawain sa lugar na ito. Mas marami po ang nakakakilala sa katotohanan at nagkakaroon ng relasyon kay Kristo. Sa lahat po na naririto, maging yung mga nasa live stream sa ibang bansa at nasa tahanan. So ngayon pong umaga, ang topic po natin ay Atmosphere of Jesus. Ano ho? Mahalaga po kasi yung kahit anong pinagdadaanan natin, bumagyo man, uminit man, may pagsubok man o wala, ano mang season ng buhay, nananatili pa rin yung atmosphere of Jesus. Amen? Pag sinabing atmosphere, ano po ba yung atmosphere? Ano ho? Ito po yung nangyayari sa kapaligiran, di ba? Halimbawa, di ba iba po yung atmosphere pag nasa kasalan tayo, di ba? Pagka yung events ay kasala, parang iba yung atmosphere doon. Parang mga excited. Pero iba rin po yung atmosphere pag halimbawa tayo ay nasa lamayan. Ano ho? Halimbawa may nakaburol. Amen? Hello? Iba atmosphere doon, malungkot. Iba rin yung atmosphere pagka Pasko. Ano ho? So, kikita-kita yung mga pamilya, masaya, amen. Kikita-kita yung magkakamag-anak, mga inaanak, mga ninong at ninang. Pero, alam niyo po, iba rin yung atmosphere pagka nasa sabungan ka, amen. Hello? Yan po yung atmosphere ang tawag dyan. Hello? Akin lang po pinapaunawa sa inyo yung salitang atmosphere. No? Sa nightclub, iba rin atmosphere sa nightclub, amen. Pero salamat dahil ang pag-aaralan ngayon natin ay atmosphere ni Jesus. Kasi po,
mahalaga po ito kahit sa ating bansa, sa ating syudad, sa ating barangay, bayan. Kaya tayo tinawag na Christian country, kailangan po na mismo nananaig yung atmosphere ni Jesus. Ang pwede niyong itanong sa akin, meron bang ibang atmosphere? Siyempre meron. Ano ho? Kasi di ba may atmosphere ng mabuti, may atmosphere din ng masama. So, pero doon tayo magpo-focus sa atmosphere ni Jesus. Sabi po rito sa Mateo 9:35 to 38, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mag-aani. So, yan po yung atmosphere ni Jesus. Ano ho? Naglilibot po siya bayan-bayan, nangangaral ng pagliligtas ng Diyos, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalaya, at syempre, hinihiling din niya sa kanyang mga alagad na ipanalangin nyo na magpadala pa ng maraming manggagawa sapagkat maraming tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Amen? So, what are the atmosphere of Jesus? Ano ba yung atmosphere ni Jesus? Number 1. Sabi po rito, atmosphere of hope. Siyempre, ang dala-dala ni Jesus ay pag-asa. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, pag-asa. Mahalaga po yan. Sabi po rito sa Hebreo, chapter 3, verse 6, subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan, kaya't matibay ang ating pag-asa. At hindi natin ito ikinahihiya. Amen? So, dito po sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. So, walang talo kay Jesus. Kasi maaasahan natin yung pangako niya. Amen? Kaya yun po yung matibay nating pag-asa. Hatid na pag-asa ang nakaloob ng Panginoon Jesus. Number 1 po ay pangkasalukuyan. Kahit po tayo ay namumuhay ngayon, pwede natin ma-enjoy ang buhay. Kahit may mga pagsubok, kahit minsan dumidikit yung mga karamdaman, pero tuloy lamang ang buhay sapagkat kasama po natin ang Diyos. Amen. Even naman si Jesus sa mga alagad ay sa kanilang pangkasalukuyang buhay ay may mga pagsubok din silang pinagdaanan. Pero hindi sila huminto. Ano po? Sabi nga po dito sa mga ngaral chapter 9:4a, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Very Bible basis po tayo ngayon. Na ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, ano man po yung mga pagsubok, habang tayo nabubuhay, may pag-asa. Pag tayo namatay na, ibig sabihin, nasa langit na tayo, pag-asa pa rin. Amen? Tapos na yung mission natin, kaya nga sabi ni Paul, diba, mabuhay kay Kristo, mamatay, pakinabang. Philippians 1:21. Pero hindi pa tayo mamamatay. Kasi marami pang tao ang may lalapit natin kay Kristo. Amen? At lalo na nakikita ng Diyos yung puso natin na gusto natin na lumawak pa yung kaharian ng Diyos.
at marami pa tayong mabless, matouch sa tao. So, ipagkakaloob po sa atin ng Diyos yung mahabang buhay. Ano? Kaya yung mga pagsubok natin, malalampasan po natin yan. Sabi rito sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yan. No? Amen. So, walang iaalaw ang Diyos. We will be tested habang tayo nasa lupa. Pero, hindi tayo susubukin ng Diyos na hindi po natin kaya. Ano ho? Yan po ay hatid na pag-asa ng Panginoon Hesus sa atin sa pangkasalukuyan. Pangalawa po, yung sa panghinaharap. Ano ho? Kasi hindi naman habang panahon ay nananatili tayo sa lupa. Kasi umiidad po tayo. At time will come, sa pagtapos na yung mission natin dito sa lupa, babalik tayo sa Diyos. Kaya nga sabi po rito sa unang Pedro, chapter 1, verse 3-4, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan. At ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ano po, yung muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus, pinatunayan niya na may langit. Amen? Nung siya po'y kasalukuyang nagmi-ministry, nasasaktan siya. Hindi, ano po, may mga umiyak siya at nagugutom siya. At siyempre, pinarusahan siya, nilatigo siya, namatay siya. Ipangkasalukuyan yon. Pero nung mamatay siya, muli siya nabuhay. Nung siya ay mabuhay na muli, yung katawan niya, hindi na po yung katawan na itong katawang nabubulok, kundi ang katawan niya na ay yung glorified body. Ganon din ang magiging katawan natin sa langit. Kaya kay Kristo laging panalo. Amen? Sa mabuhay at mamatay, pakinabang. Kasi sa panghinaharap, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi niya po rito sa verse 4, makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Amen? So, hatid na pag-asa ng Panginoon Hesus sa pangkasalukuyan, sa panghinaharap. Ano po? At may istorya dito sa Bible na ipinakita ng Panginoon Hesus na siya po yung nagbibigay buhay. Ano ho? Di ba si Marta, si Maria, si Lazaro ay matalik pong magkakaibigan. Amen? Dumating sa punto na si Lazaro ay nagkasakit at namatay. Amen? At lungkot na lungkot yung magkapatid, si Marta at si Maria. Sabi po ni Maria, sana kung nandito ang Panginoong Hesus, hindi sana nangyari ito. Pero nung dumating si Jesus, sabi niya dito nung dumating na si Jesus sa lugar ni Maria at Marta, sabi niya sa John 11 verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Amen? At mapapansin po natin, di ba, tumangis si Jesus doon. Umiyak siya. Kasi kaibigan niya si Lazaro namatay. At yun ang compassion na yun yung nagdala ng miracles. Amen? To make the long story short, di ba, pinalabas ni Jesus mula sa libingan si Lazaro. Amen? Yung atmosphere po ng kalungkutan na uwi sa atmosphere ng pag-asa. Amen? Hello? So,
Pinapakita po doon sa istoryang iyon na ang buhay hindi po natatapos sa libingan. Amen? Merong pag-asa sa hinaharap. At nabago yung atmosphere. Nabuhay uli ang pangarap ng magkakapatid. Hello. Kaya alam niyo po, kung paano lumabas si Lazaro, pinalabas na Jesus sa libingan. Yung mga problema nating daladala ngayon, kayo pong naririto, nanonood sa live stream, sa ibang bansa dito, kayang-kayang palabasin niya ng Diyos. Amen? Kung paano po pinalabas ng Diyos si Jonas sa tiyan ng isda. Amen? Gaano pa kaya na hindi kayang palabasin ano mga problema natin? Kung paano po pinalabas ng Diyos si Daniel sa kulungan ng leon, gaano pa kaya yung mga trials natin sa buhay? Kayang-kaya pong palabasin niya ng Diyos. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kayang-kayang palabasin ng Diyos yan. Kaya po, kahit si Pablo, advice po ni Apostol Pablo, ito yung sa body of Christ, sa mga mananampalatayaan niya. Sabi niya po doon sa Roma chapter 12, verse 12, sabi po niya, magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Grabe, ano? Si Paul ay maraming pinagdaanan, nakulong, nawasak ang barko, natuklaw ng ulupong, amen? Pinersecute. Pero sabi niya, magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Kasi nga, ang ating pag-asa, pang kasalukuyan at pang hinaharap. Tignan niyo po, 3 points yung makikita niyo sa Roma chapter 12, verse 12. Sabi niya, magalak tayo sa ating pag-asa. Pangalawa, magtiyaga tayo sa ating kapighatian. Ibig sabihin, may trials talaga. May pagsubok. Amen? Ang buhay Kristiyano is not a playground. Amen? It is a battleground. May testing po tayo. At sabi niya, hindi lang kapighatian, palaging manalangin. Hello? Kasi pag tayo po'y lagi nananalangin, nababago yung atmosphere. Amen? Subukan po natin na tayo ay parang pagod na pagod, parang latang-lata. Simulan mo lang kahit sa pasasalamat. Lord, salamat po sa kalakasang pinagkaloob niyo po sa akin. Salamat po, nagtagumpay po ako maghapong ito. Salamat sa buong linggong ito. Salamat nakaligtas ako sa mga aksidente. Ako na, lalakas ka na noon. Amen? Pag tayo nananalangin, lumalakas tayo. Pag tayo nananalangin, nagkakapokus ulit tayo. Amen? Kaya, laging si Pablo, napakaraming beses niya sinasabi na palagi kayong manalangin. 1 Thessalonians 5:17, yun din ang encourage niya. Ang dami. No, Ephesians 6:18, sabi niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Kasi nga, nagdadala yun ng atmosphere ng kalakasan. Amen? So, ano po yung number 1? Atmosphere of hope. Ano ho? So, pwedeng lumakas yung ating sarili kapag tayo po ay yung personal nating intimacy sa Diyos na nanalangin tayo. Alam niyo po, pagka may personal tayong intimacy sa Diyos, maranasan natin yung self-deliverance. Pag sinabi pong self-deliverance, ay kayang gamutin natin ang ating sarili. Napapalakas natin. Minsan nag-evaluate lang tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nag-devotion, muli na tayong lumalakas. At lalo na po, pinili nyo yung ganitong araw kasi ibang atmosphere pagka nakakasamba ka. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa music ministry. Alam niyo po, ito yung right atmosphere. Amen? Right atmosphere ito. Pwede naman po tayo sa galaan. Amen? Pero bakit pinili nyo na itong araw na ito ay sambahin ng Diyos? Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Right atmosphere po yan. Sabihin niyo po sa inyong katabi, right atmosphere.
At maranasan natin yung atmosphere of hope. So, pangalawa po, ano po yung atmosphere ni Jesus na dala-dala niya? Atmosphere of light. Si Jesus po liwanag din. Siyempre, kung walang liwanag, mababangga tayo. Amen? Walang magbibigay ng direksyon sa ating buhay. Kaya nga sabi po rito sa John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Natin naman po, majority sa atin, walang direksyon ng buhay eh. Marami sa atin, ganitong oras, lasing na nung araw. Ibang atmosphere po. Yun. Amen? Yun namang ganitong araw, minsan nasa sugalan tayo. Amen? Pero salamat may ilaw. Amen? Na tumatanglaw sa landas nating daraanan. Sabi po sa awit 119, 105. Nung magbasa tayo ng salita ng Diyos, ito pala yung tamang atmosphere. Pero mahal natin yung mga tao na nandun pa sa ganong kalagayan. Pinagpe-pray natin sila na maranasan din nila yung atmosphere of light. How can we be light of the world? Kasi siyempre, kailangan nating ilawan ng mundo eh. Tinanggap na natin si Jesus. Sabi nga doon sa binasa natin ay, ang sumusunod sa Kanya ay magkakaroon ng ilaw at hindi nalalakad sa kadiliman. Ngayon gagamitin tayo ng Diyos para maging ilaw naman. Diba sabi nga sa Acts 1:8, magiging saksi tayo sa Jerusalem, Judea, Samaria, amen, Galilea hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin, magiging halimbawa tayo, magiging ilaw tayo sa pamilya natin, kaibigan, kamag-anak, kakilala, sa buong mundo. Amen? Kasi si Jesus, ganun po ang ginawa niya eh. Yun ang atmosphere ni Jesus eh. At ini-impart po yun sa mga alagad, ini-impart naman sa atin. Hanggang ngayon, yun po yung ating sinusundan. Amen? So, example po, sabi po rito sa Mateo 5:16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Sabi ko po kanina ay may dalawang atmosphere, mabuti at masama. Kahit sa ating bansa, di ba, sikat na sikat po yung ating bansa ngayon. Amen? Nakatutok po yung buong mundo. Pero alam niyo po, atmosphere yan eh. Amen? Dalawa naman sa bansa natin eh, mabuti, masama. Kaya hindi natin kinokondem yung nasa mundo pa. Kasi ganun din tayo. Kaya dapat panalangin natin sa kanila, Lord, kung paano niyo po ako binago, hindi po ako deserve. Ako isa ring makasalanan. Kaya hindi po ang gawin niyo sa 120 milyong Pilipino. Amen? Kasi nga, ang isang taong walang relasyon kay Kristo, ignorante sa kanyang salita, at hindi niya alam ang katotohanan. Kaya kung tutuusin, tayo pa rin ang may burden para sa kanila. Pag hindi tayo kumilos, ang body of Christ sa Pilipinas sa ibang bansa, mapapahamak sila. Kasi sabi po rito sa 2 Corinthians 6:14-15, kasi Bible basis tayo eh. Kasi ngayon ng mga tao, di ba, mga tao nalilito. Magbukas ka ng Facebook, sa social media. Hindi nila alam kung sino yung tama. Amen. Hindi nila alam kung sino yung tama. Ang iba, bumabatay na lang sa pananaw ng tao, opinion ng tao. Tama ito, ganito ito. Ganitong taong ito. Amen? Ganito ipilyedo. Ano nyo po, para safe tayo? Sabi mo sa iyong katabi, para safe tayo. Basahin mo ang salita ng Diyos. Para sa mga mananampalataya, Bible basis tayo. Ano po ang nakalagay dito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14-15. Huwag na kayo makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari ba magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang dilim? Maaari ba magkasundo si Kristo at si Belial?
Yung Belial po, sa ibang salin po, Satanas yan. Maaari ba magkasundo si Kristo at si Satanas? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? So, talaga po na tatlong bagay na hindi pwedeng magkaisa. Ayan. Nandiyan pala. Amen. Tatlong bagay na hindi pwedeng magkaisa. Ang katwiran at kalikuan. Una. Number 2, ang liwanag at ang kadiliman. Hindi pa magkakaisa yan. Amen. Kaya nga sabi po rito, si Kristo at si Belial, hindi magkakaisa. Amen. Iba ang way ni Jesus. At ang way ni Jesus papunta sa langit. Di ba sabi sa John 14:6, Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Amen? Si Satan, iba ang punta niya sa impyerno. Hello? So ngayon, para magkaroon tayo ng wisdom, bilang mananampalataya. Kasi huwag tayong babatay lang sa social media. Lalo na po ang mga social media ngayon, marami po fake news. Kasi mga pananawlanan tayo haka-haka eh. Pero pag believer ka na, dapat Bible basis tayo. Sabihin mo sa katabi, Bible basis. Ngayon, halimbawa po, makikita natin sa babasahin ko, makikita nyo dito po sa babasahin ko, yung atmosphere ni Jesus at atmosphere ni Satanas. Ayan, no. Kayo po nakikinig dito sa tahanan sa ibang bansa. Para madali. Hindi na kailangan pang... Lahat ng tao, may mga ginawang mabuti yan. Pero hindi perfecto yan. May mga sablay din yan. Amen? Hindi tayo nagko-condemn. Wala tayong sinasabing ipilyedong tao. Ang sinasabi natin ay salita ng Diyos. Para naman bilang mga mananampalataya, alam natin ang posisyon natin. Amen? So, dito sa verse na babasahin ko, makikita niyo yung atmosphere ni Jesus at atmosphere ni Satanas. Sa John 10:10, sabi po rito sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Amen. Atmosphere ni Satanas yun. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay na isang buhay na masagana at ganap. Atmosphere ni Jesus yun. So, pagkakaiba ng dalawa, ayan, nakalagay yan dyan, anak, ayan. Pagkakaiba ni Jesus at ni Satanas. Sa Jesus bumubuhay. Amen? Pinubuhay niya yung pangarap natin. Parang kay Lazaro, binuhay yung pangarap ng magkakapatid. Amen? At binubuhay yung pag-asa ng tao. Kaya nga nanaog siya dito sa lupa, di ba? Kaya siya naparito para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasya siya. Kaya ang pagkakaiba ng dalawa, si Jesus bumubuhay, si Satanas naman pumapatay. Amen? Ibig sabihin, pinapatay niya ang pangarap ng tao. Amen? Pinapatay niya ang kinabukasan ng tao. Kasi yun ang goal niya pumatay, magnakaw, mawasak. Di ba, kagaya po nung nabalita natin dyan sa Sarapael. O di ba, atmosphere ni Satanas yun. Ang balita ko, mag-boyfriend pa yung dalawa dong namatay. Amen? Tama ba? So, malayo-malayo. Kasi si Satanas, atmosphere niya, patayin ang pangarap ng tao, huwag bigyan ng pag-asa. Pamamaraan ni Satanas po yun. Pero ang Diyos, kahit anong kasalanan mo, kahit ano pang pinagdaanan mo, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong magbagong buhay. Sabi po ng Biblia, naparito siya para sa makasalanan. Amen? Naparito ang Panginoon Jesus para sa may sakit. Naparito siya para hanapit iligtas ang naliligaw. Halimbawa, kagaya ko po, dati po akong nagda-drugs. Kung hindi po ako binigyan ng pagkakataon ng Diyos at pinatay po ako ng tao, wala na ako ipapatuto sa inyo. Pinatay na ni Satanas ang pangarap ko at pinatay na ni Satanas ang kinabukasan ko. Nakuha niyo po?
So mahalaga po na alam natin ang atmosphere ni Jesus at atmosphere ni Satanas. Kagaya po nung namatay dyan sa Sarapael. Anong damdamin ng mga magulang noon? Mga bata pa yon. Kahit kayo po, mga magulang, sino man, kahit ang anak nyo ay masama, subukan yung patayin ng tao, magagalit kayo. Amen? Kaya dapat matalino tayo, may wisdom tayo sa salita ng Diyos. Dalawa lang atmosphere ang nag-ooperate sa bansang Pilipinas. Atmosphere ni Satanas at atmosphere ni Jesus. Pero ang atmosphere ni Jesus, nagbibigay ng pagkakataong magbagong buhay ang tao magligtas. Ngayon, wala na sila. Amen. At si Satanas walang pinipili, matanda, bata. Ang goal niya, patayin ang tao. Kaya nga, di ba, pumarito sa lupa, sabi doon, pumatay, magnakaw, mawasak. Hindi po ako may sabi ha. Ang may sabi po ay John 10:10. Amen? Maliwanag po ba? Basahin nyo lagi, John 10:10. Amen? Si Jesus, bumubuhay. Si Satanas, pumapatay. Pangalawa po, sabi po roon sa John 10:10, si Jesus, nagbibigay. So sa inyo, ibinigay yung kanyang buhay para sa atin. Dapat tayo po yung paparusahan. Kasi tayong tao, makasalanan eh. Amen? Sabi sa Roma 3:10-23, lahat tayo nagkasala, wala nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pero sabi sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo. Nanaog lang dito siya sa lupa para mamatay para sa atin dahil mahal niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Kayo po ba, halimbawa tayo nandito sa Pangclara, Pampanga, pupunta po kayo sa Nueva Ecija, alam nyo mamamatay kayo pagpunta nyo doon? Pupunta po ba tayo? Hindi. Pero si Jesus, alam niya, pag nanaog siya dito sa lupa, mamamatay siya. Parurusahan siya. Pero tiniis niya yon dahil mahal niya ang tao. Amen? Sabihin niyo po sa inyong katabi, mahal ka niya. Kaya si Jesus nagbibigay. Si Satanas nagnanakaw. Nanakawin ni Satanas yung kapayapaan. Lahat ng pwede niya nanakawin lahat sa atin para tayo magdusa, maghirap, mamatay. Yun ang kanyang goal. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi po doon sa John 10:10, si Satanas ay pumarito para manira. O, di ba sabi doon, manira? Hello? O, di ba yan, pumatay at manira. Amen? So, wawasakin niya talaga ang buhay natin. Kaya nga, pag ang tao walang alam sa salita ng Diyos, hindi niya alam, papunta siyang impyerno. Pagkawasak ang buhay niya. Halimbawa, ang isang taong walang relasyon sa Diyos, inuubos niya ang panahon niya sa mga bisyo. Amen. Kahit po yung mga nagpapaupa sa pagpatay, amen? Nagagamit sila ni Satanas. Amen? Kumita lang ng pera, pinagpapalit nila yung salapi sa buhay ng tao. Samantalang ang buhay ng tao ay bigay ng Diyos. At ang Diyos lang ang may karapatang humusga sa buhay ng tao. Amen? Pwedeng disiplinahin, pwedeng makulong. Pero yung pagpatay ay hindi po kalooban ng Diyos yan. May batas naman tayo di ba? So, mahalaga po ito na naintindihan po natin yung John 10:10. Ang goal ni Satanas, wasakin ang buhay natin. Ayaw niya maging masaya ang tao. Ayaw niya na pagpalain tayo. Pero, pangatlo, si Jesus, si Satanas, naninira, si Jesus naman, nagbubuo. Bumubuo. Sabihin mo siya ang katabi, bumubuo. O, di ba, tayo po, mga Kristiyano, parang ganito, simpleng illustration, pag Kristiyano ka, hindi na mahalaga kung sinong tama at mali. Amen? Ang mahalaga,
yung willing tayo na magpakumbaba. Amen? Kasi ginawa ni Jesus yan eh. Ang tao may kasalanan. Pero si Jesus willing na manaog sa lupa, magpakumbaba para may ayos ang relasyon ng tao sa Diyos. Amen? Kaya yan po yung atmosphere ni Jesus. Sa atin, tayo po na mga mananampalataya, simpleng prinsipyo. Hindi na mahalaga kung sinong tama at mali. Ang mahalaga, ikaw ang gumawa ng paraan sa ipagkakasundo. Nasa Bible ba yan? Balik na naman tayo sa Bible basis. Amen. Ang sabi po sa Mateo 5:9, mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, tatawaging anak ng Diyos. Amen? Sa ibang salin, mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, tatawaging anak ng Diyos. Kaya nga isang taong mapagpakumbaba, bless yan. Amen? Payapa yan. Amen? Sabi mo sa katabi, payapa yan. Hello? Napakasarap mabuhay, di ba? Na yung atmosphere ni Jesus, dala-dala natin. So, atmosphere ni Jesus, bumubuo. Atmosphere ni Satanas, nagwawasak. Kaya pag sa isang pamilya, may nakakilala sa Panginoon, grabe, yun na yung mamamagitan. Kasi tayo po tagapamagitan. Amen? Intercessor. Amen? Diba? Parang ganito, yung ibang tao nagrarally, pero tayo, ang ginagawa natin ay yung nasa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4. Ano ba nakalagay doon? Ang sabi po doon, ipanalangin niyo ang lahat ng tao, ang lahat ng namumuno, para magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng karangalan ng bayan. Dahil ang gusto ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Yun po yung atmosphere ng intercessor. Yun namang atmosphere ng hindi intercessor, sigaw ka ng sigaw dyan. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. May natututunan ba kayo? So, mahalaga po ito, isang verse lang. At mahal natin lahat ng tao. Wala tayong binabanggit na epilyedo. Ang sinasabi ko sa inyo, salita ng Diyos. Amen? Dagdag anointing po yan. So, doon lang tayo sa atmosphere ni Jesus. Si Jesus bumubuhay, si Satanas pumapatay, si Jesus nagbibigay, si Satanas nagnanakaw, si Jesus bumubuo, si Satanas naninira. At pag-pray po natin ang ating bansa. Wag natin tayo po mga mananampalataya, pag-pray natin na wag kumalat yung atmosphere ng patayan. Amen? Hindi po kalooban ng Diyos yan. Labag sa utos po ng Diyos yan. Lalabagin mo yung the great commandment. Ang sabi doon ay, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Mahalin mo yung kapwa. Amen. Kasi tayo nga, hindi tayo karapat-dapat niligtas tayo ng Diyos. Amen? Sa pong napakalakas sa palakpak sa Panginoon. Alam niyo po, kilala naman ninyo ang sumulat po ng mga ngaral. Si Solomon, matalinong tao. Pero alam niyo po, sa kanyang karanasan, naranasan niya yung marangyang buhay, naranasan niya po yung mataas ang posisyon, mayaman, mataas ang posisyon, lahat naranasan niya. Itong matalinong tao na sumulat ng kawikaan, itong mga ngaral, alam niyo po itong paalala niya sa mga tao I-take note niyo po ito. Sabi niya po dito sa mga ngaral, chapter 12, verse 13, sabi niya, dahil naranasan niya na para bang yung mga pinaglalaban ng taong lahat ngayon sa panahong ito, naranasan na ni Solomon Amen? Ito po yung payo niya sa atin. Sabi niya, sa mga ngaral, chapter 12, verse 13, sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Itong naging hari, dalubhasa na sa karanasan,
nagpapayo, matalinong tao. Ang sabi niya, matakot tayo sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos, sapagkat yun ang tungkulin natin. Amen? May lumalabas pa. Glory to God. Salamat po, may humipo sa langit. So, number 3. Atmosphere of faith and love. So, ito po, siyempre, atmosphere to ni Jesus At palasak na palasak sa atin yung John 3:16. Diba? Sabi po rito sa John 3:16 to 17, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sabi niya dito sa verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So, makikita natin sa verse na yan, yung atmosphere of faith and love. Doon sa John 3:16 na lang, atmosphere of faith and love yon. Kasi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Tapos, kung sino mang sasampalataya sa Kanya. Amen? Nakuha niyo po. So, ito po ang paalala sa atin ni Pablo. No? Sabi po ni Pablo, tingnan niyo po, sa 1 Corinthians 13:13, sabi ni Paul, paalala niya sa atin na manatili ito sa atin. Sabi niya, sa 1 Corinthians 13:13, kaya't ang tatlong ito'y nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. So, bakit nauna yung pananampalataya? Siyempre, naligtas tayo dahil sa grasya at habag ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Yun po ang sabi sa Ephesians 2:8-9. Yun po yung statement of faith natin. Kaya nauna yung faith. At yung pag-asa, siyempre, sa mabuhay at mamatay, may pag-asa tayo sa inaharap. Amen? Ang forever po talaga, maniwala po kayo, ay yung relationship natin sa Diyos. Yung pagsunod natin. Bakit ang sabi po sa 1 John 2:17, papaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Yun po yung eternal. Yun ang forever. Wala pong forever dito sa lupa. Kahit po yung mga untouchable people, may katapusan po yan. Amen? Hello? Kahit tayo, matatapos ang buhay natin dito sa mundo. Pero kung sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, yun po yung ating pag-asa. At syempre, yung pag-ibig. Yung pong pag-ibig ay, syempre, nasa lupa pa tayo. Amen? Armas natin yan. Amen? Kasi nga, ang purpose ng Diyos sa atin, to love God and to love people. Enough. Amen? Paulit-ulit natin narinig yan. Kaya yung cross, vertical, sa Diyos po yun vertical, mahal natin ang Diyos. May relasyon tayo sa Kanya. Horizontal sa ating kapwa. Atmosphere po ni Jesus yan. Amen? So, yun lamang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito yung tatlo nating napag-aralan. What are the atmosphere of Jesus? Number 1, atmosphere of hope. Dala-dala niya pag-asa. Number 2, atmosphere of light. Ilaw siya. Hindi tayo maliligaw. Amen? Number 3, atmosphere of faith and love. No, kailangan natin ng faith. Hello? Hindi mababago yan sa ating pong tahanan. Kailangan atmosphere of faith ang nandoon. Amen? Atmosphere of love. Di ba? So masaya ang tahanan pagka meron pong atmosphere of faith at saka love. Amen? Atmosphere of intercession. Hello? Nananalangin, sama-sama. Grabe. Bahala, idadagdag na lang ng Diyos yung kailangan natin. Siya ang Jehovah Jireh. Sapagkat atmosphere ni Jesus yung daladala natin.
Tayo po'y tumayo. At ngayong umaga, lalabas. Ano man yung mga dala-dala nating mga problema, kayang-kaya pong palabasin ni Jesus yan. Kung paano po pinalabas ni Jesus sa libingan si Lazaro, kung paano niya pinalabas si Daniel sa kulungan ng leon, si Jonah sa tiyan ng isda, walang hindi siya kayang palabasin sa ating buhay. Even yung mga sickness and diseases, kayang-kaya pong palabasin yan. Amen? Dahil ang Diyos po ang omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Omniscient, marunong sa lahat. At omnipresent, nasa ating kalagitnaan. Habang tayo umaawit, pasalamatan natin si Jesus. Sa pangalan niya, may kasagutan sa ating panalangin. Sa pangalan ni Jesus, may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, may karunungan. Sa pangalan ni Jesus, may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, may kalakasan. Magpapanibagong sigla ka ngayong umaga. Sambahin mo lamang siya. Ang atmosphere niya ang nagpo-flow sa lugar na ito. Maging sa inyong mga tahanan, maging nasa ibang bansa. Inire-release ang Panginoon Jesus ang atmosphere niya sa buhay ng bawat isa. Inire-release ng Diyos ang atmosphere ng kapayapaan sa puso ng bawat isa. Inire-release ng Diyos yung atmosphere of faith. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Inire-release niya ang Diyos atmosphere of hope. Maasahan natin ang kanyang pangako. Break every stronghold, shine through the shadows. Isa lamang ang gusto po ng Diyos sa atin. Isuko natin ang ating buhay. Buong buo. Wala tayong ititira. Over fear and all anxiety, to every soul and captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Kausapin natin siya ngayong umaga. Break every stronghold, shine through the shadows. Inaayos niya ang relasyon natin sa kanyang harapan. Like a fire. May binubuo ang Diyos sa buhay natin. Your name is power, your name is healing. May inaayos ang Diyos sa relasyon natin sa kanyang harapan. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Yung atmosphere ng pasasalamat, inire-release niya ngayong umaga sa atin. Ang dami niyang mabubuting bagay na ginawa sa atin. Ang daming answer prayer. Tingnan mo lang yan. Minsan hindi natin nakikita yung mga pagpapala. Dahil ang hinahanap natin ay yung wala. Inire-release ng Diyos yung pusong mapagpasalamat ngayong umaga. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the Yung buhay na mapayapa, biyaya ng Diyos yan. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Niregaluhan ka ng Diyos ang pamilya.
blessing sa iyo yan. Shout Jesus. Niregaluhan ka ng Diyos ang kabuhayan. Biyaya ng Diyos yan. Jesus in the darkness over every Niregaluhan ka ng Diyos ang mga anak, apo. Biyaya ng Diyos yan. Jesus for my family, I speak the holy Ano pa ang hinahanap mo? Jesus. Sambahin mo siya. Pasalamatan mo siya. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness Binubuksan ng Diyos over every ang ating mga puso at isip. Jesus for my Binubuksan niya ang ating mga mata family, holy para makita natin Jesus. yung biyaya niya sa ating buhay. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yung atmosphere ni Jesus ay maglingkod. Yan ang atmosphere ni Jesus. Kagaya nung paalala ng matalinong tao, si Haring Solomon. Ang tungkulin natin ay sumunod sa kanyang utos at paglingkuran siya. Bahagi ang bawat isa sa atin ng transformation ng ating bansa. Bahagi ang bawat isa sa atin ng transformation ng ating lalawigan, ng ating bayan, ng ating barangay, ng ibang bansa. Kapag daladala natin yung atmosphere ni Jesus, atmosphere of hope, atmosphere of light, atmosphere of faith and love. Ama, salamat po ngayong umaga dahil mahal nyo kami. Kalalapit kami sa inyo na nagpapakumbaba. Naunawaan nyo ang damdamin ng isang ama, isang ina, isang dalaga, isang binata, isang bata. Kami po'y nananalangin sa inyo bilang mga anak mo ngayong umaga. Kasama ng buong Body of Christ sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Lord, unang-una, hiningi po namin ng kapatawaran, anumang pagkakasala po ng aming bansa, ng bawat tao, kasama po kami. Lord, yung kasalanan po ng pagiging ignorante sa inyong salita, hiningi po namin ito ng patawad sa inyo. Lord, anumang mga issue, Lord, salamat sa paglilinis nyo sa aming bansa. Lord, thank you po sa inyong grace at habag. Narinig nyo kami. Hindi lamang po kami 5 po, hindi lamang kami 4 po, 3 po. Marami po kaming mga lingkod mo sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang bansa. I-bless nyo po ang bansang Pilipinas. Lord, dalangin namin kung paano nyo kami iniligtas. Ngayon din po ang gawin nyo mula sa aming Pangulo, sa pangalawang Pangulo, sa mga senador, congressman, governor, mga mayor, mga barangay official, o Diyos, mga government official, lahat po, Ama. Lord, salamat sa inyong biyaya at habag. Nanawag ka rito sa lupa ang anak mong sa Jesus upang iligtas kami. Kaya salamat po. Yan po yung panalangin namin sa aming bansa. At Lord, salamat po yung atmosphere ng kapayapaan na maghari. At salamat po, gamitin niyo po ang mga simbahan na magpahayag na inyong salita. Ihayag ang inyong pagmamahal, pagliligtas, pagpapatawad. Salamat po ngayong umaga. Napakabuti niyo po sa aming buhay. O Diyos, sa inyong mga kamay po namin, pinagkakatiwala ang aming bansa. Ang sabi po na inyong salita sa Kawikaan 19:21, ang tao maraming pinaplano at iniisip, binabalak. Ngunit ang kalooban niyo po ang magaganap. O Diyos, salamat po, O Diyos, sa inyong mga kamay namin pinagkakatiwalaan ang bansa. Kung may mga pagkakasala man sa mga pagpatay, karahasan, patawarin niyo ito, O Diyos. At kung paano nyo kami iniligtas, ganyan din po yung mga tao na gumagawa ng mga pagpatay at karahasan. Iligtas nyo po ang kanilang kaluluwa. At salamat po, gamutin nyo ang sugat ng puso ng mga tao, ng mga pamilya na nasugat at nasaktan.
at tanggapin nila sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name. Salamat po Diyos sa favor at answered prayer. Kung kayo po ngayon laan nakadalo, ako'y mananalangin ng simpleng panalangin. Narito man kayo sa Pilipinas, nasa ibang bansa, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Nanawag ka rito sa lupa upang tubusin ako sa aking kasalanan. Inaamin ko po, nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Hari na aking buhay. Ako na lang po mananalangin, Lord, yung mga tumanggap ngayong umaga, narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa, pagpalain niyo po sila. Dalangin ko po na magpatuloy sila sa paglilingkod sa inyong harapan. Makatagpo sila ng mga church sa dadaluhan nang ipinangangaral ay sa Jesus lamang ang daan ng katotohanan ng buhay patungo sa Ama. O Diyos, salamat po Diyos na dalangin po namin. I-bless niyo po ang kanilang sambahayanan. At ganoon din po lahat na naririto. Lord, thank you sa every family. Bless niyo po, Lord. Salamat sa mga anak nila at apo. Lahat po sila, mga anak nila at apo, lahat akit ng entablado. Salamat sa mga gagraduate ngayon sa taong ito. Bless niyo po sila. Bless din niyo po ang kanilang mga guro, ang mga eskwelahan. Salamat po Diyos dahil alam namin na napakabuti niyo. Bless niyo po palagi ang bawat isa. Balutin ng dugo ni Jesus ang pamilya at ang kanang bawat isa. Nasa Pilipinas man sila, nasa ibang bansa man sila. Lord, lahat ng konektado po sa amin, lahat ng konektado sa church na ito, maging mga OFW, na mga followers namin, viewers, every family, balot ng dugo ni Jesus. Ang mga kabuhayan ng bawat siya'y balutin din ng dugo ni Jesus. Lord, yung mga sasakyan ng bawat siya'y balutin ng dugo ni Jesus. Araw-araw, dinideklara namin ito, hindi kami magsasawa. Single man ito, tricycle, four wheels, aeroplano, barko, balot ito ng dugo ni Jesus. At lagi namin ginagamit yung authority na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sinasaway namin, ano mga aksidente, sakuna, trahedya, walang karapatan, be depart, be disconnected sa angkan at pamilya ng bawat isa. Lord, release angel na magbabantay sa bawat isa. Binibigo din namin ang masasamang plano ng kaaway sa buhay po ng bawat isa. Wala po ito magagawa. Walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. Ligtas ang bawat isa palagi in Jesus' name. At Lord, ngayon po umaga, hinihiling po namin na napakabuti nyo yung healing anointing dumadaloy sa aming kalagitnaan. Lord, release healing. Sino man po mga may sakit, may sipon, ubo, lagnat, trangkaso, ngayong umaga, ang iba nandito, ang iba nasa mga tahanan, yung iba po ay nasa ibang bansa. Ano mang karamdaman, mas mataas po ang pangalan ni Jesus. Ang sabi po sa 1 Peter 2:24, dahil sa kanya mga latay at sugat, nanatamo kami nagsigaling. Lord, release healing. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Yung mga tinanggihan ng doktor, lalakas sila, sisigla sila. Kung pinalabas nyo si Lazaro sa libingan, ganun din po, ang mga karamdaman ay gumagaling. Lumalabas sa katawan nila, anumang sakit, right now, in the name of Jesus. Salamat sa paghipo nyo sa kanila. Napakabuti mo, salamat sa kagalingan, at mabubuhay pa sila ng matagal, at ma-enjoy nila ang buhay nila, maglilingkod po sila. Thank you po sa favor, O Diyos. At Lord, thank you po na i-bless nyo po ang bawat family ng bawat isa. Ang atmosphere sa mga tahanan namin ay atmosphere of faith, atmosphere of intercession, atmosphere of love, atmosphere of humility. At i-bless din niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Lord, salamat sa masaganang ani ng mga magsasaka. Salamat sa masaganang ani ng mga naghahalaman. Salamat po yung mga may poultry na manok itik, mga negosyo nila, pagpalain yung lahat. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector, pagpalain nyo. Lalong-lalo na po yung mga OFW. Hindi namin sila kayang abutin ng aming kamay, pero kayang abutin ng aming panalangin. Lord, anointing of Abraham, dumaloy sa kanilang buhay. Pagpapalain nyo ang bawat isa sa loob at labas ng bansa. Yung mga pupunta po sa abroad, answered prayer po sila. Yung mga nasa abroad na, pagpalain nyo po sila. Salamat po, lahat ng gawain ngayong umaga sa Pilipinas, sa ibang bansa, pinagpala nyo. Salamat sa mga kaluluwang naligtas, lumakas. We are blessed. At ang taong 2025, blessed po kami. Maglilingkod kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God.